May utang ako at pumirma ako na pwede akong i-post sa Facebook kapag hindi nakabayad. Legal ba 'yon? Mga kabalaod, may isang follower ako na nagpadala sa akin ng kanyang handwritten emergency loan agreement. Ang principal na utang, 6,000 pesos. Ang interest, 20% ng principal every week. Ibig sabihin, 1,200 pesos na interest kada linggo sa 6,000 na principal. Pero may mas nakatawag ng pansin sa akin. May provision sa pinirmahan niyang kasulatan na kapag hindi siya nakabayad sa taknang panahon, pumapayag daw siyang idemanda at i-post sa lahat ng social media platforms hanggang matupad niya ang agreement. Ngayon, tatlong napakagandang legal questions ang sagutin natin ngayon. Una, dahil ba may utang ka, pwede ka nang ipahiya sa Facebook? Pangalawa, dahil pumirma ka sa 20% interest every week, automatically, valid na ba yun? At pangatlo, kapag pumirma ka ba sa isang, pagka pumirma ka ba sa isang kontrata, lahat ng nakasulat doon ay valid na? Narito ang sagot. Hindi necessarily. At kung nangungutang ka, nagpapautang ka, o may pinirmahan kang promissory note, pakinggan mo ito hanggang dulo. Ayon sa nag-message sa atin, nawalan daw siya ng trabaho, may problema rin umano sa isang agency kung saan siya nagtrabaho at hindi umano sila nabayaran. Sinubukan pa niyang humingi ng tulong at ang kanyang concern ay na-refer umano sa PNP Anti-Cybercrime. Dahil susunod ang kanyang financial problems, nagkaroon siya ng mga emergency loans. Ngayon, nasa Manila siya. Wala pa siyang trabaho at wala pa siyang kakayahang bayaran kaagad ang kanyang mga pinagkakautangan. Ang kinatatakutan niya ngayon, sabi niya, "Attorney, baka i-post ako sa Facebook." And understandable yung bakit siya natakot. Dahil may pinirmahan siyang kasulatan na nagsasabing maaari siyang i-post sa social media kapag hindi siya nakabayad. So ano ang batas? Mga kabalaod, maging balance tayo dito. Dahil dito, sasabihin natin, may karapatan ang kreditor o ang nagpautang na maningil. Pero, may karapatan din ang debtor o yung nangutang na hindi abusuhin o i-publicly shame sa paraang labag sa batas. Unahin natin ang obligasyon ng borrower. Kung totoong nakatanggap siya ng 6,000 pesos, hindi kita papayuhan na wag mo nang bayaran. Hindi. Sa ilalim ng Article 1159 ng Civil Code, obligations arising from contracts have the force of law between the contracting parties and should be complied with in good faith. Napakalinaw, no? Kung umutang ka at natanggap mo ang pera, may obligasyon kang bayaran ang lehitimong utang. Ang pagkawala ng trabaho ay hindi automatic na nagpapawala ng principal obligation. Ang kahirapan ay hindi nagbubura ng utang. At hindi dapat gamitin ang batas
para takasan ang legitimate financial obligation. At also, may karapatan ang kreditor ang nagpautang na maningil. May karapatan siyang mag-demand. May karapatan siyang gumamit ng appropriate civil remedies, kabilang ang small claims procedure kung applicable. Pero, tandaan natin, ang karapatang maningil ay hindi karapatang mang-abuso. Ngayon, tingnan natin ang interest. Ang nakasulat, 20% of the principal loan amount every week. 6,000 ang principal, 20%. So, 1,200 pesos bawat linggo. Kung paulit-ulit itong sisingilin, napakabigat ng magiging financial burden. For this, may Article 1956 ng Civil Code. Ang sabi, no interest shall be due unless it has been expressly stipulated in writing. Dito, nakasulat nga ang interest. Nakasulat dito, kaya may loan agreement sila eh. Pero huwag kayong magkakamali. Ang pagiging nakasulat ng interest ay hindi automatic na nagpapatunay na reasonable at enforceable ang rate. May jurisprudence ang Supreme Court is striking down or reducing stipulated interest rates that are unconscionable, iniquitous, or exorbitant. Sa Megalopolis Properties Incorporated versus the New Lending Corporation, the Supreme Court reiterated that stipulated interest, although generally allowed, remains subject to judicial scrutiny for unconscionability. Kaya ang 20% per week, malaking legal red flag yan. Hindi ko sinasabing automatic na wala ng utang, hindi. Maaring valid ang 6,000 principal. Pero ang interest stipulation ay dapat i-question at i-subject to judicial review. Ito ngayon ang pinakahalagang parte. Baka sabihin, may magsasabi, attorney, pumirma naman siya, may kontrata, pumayag siya. Totoo. Pero ito ang dapat malaman ng bawat Pilipinong pumipirma ng kontrata. Hindi dahil pinirmahan mo, automatically valid na ang lahat ng nakasulat. Balikan natin ang Article 1159. Yes, contracts have the force of law between the parties. Pero may limitasyon ang freedom of contract. Basahin natin ang Article 1306 ng Civil Code. Anong sinasabi? The contracting parties may establish such stipulations, clauses, terms and conditions as they may deem convenient, provided they are not contrary to law, contrary to morals, contrary to good customs, contrary to public order, contrary to public policy. Napakalaga ng salitang provided. So, ibig sabihin, malaya kayong gumawa ng kontrata. Malaya kayong magkasundo. Pero, hindi unlimited ang freedom of contract. Hindi ninyo maaaring gawing legal ang isang bagay na labag sa batas. Labag sa morals, labag sa good customs, labag sa public order, at labag sa public policy dahil lamang isinulat ninyo at parihong pinirmahan. Ang pirma, tandaan natin, ay hindi mas mataas sa batas.
At mas malinaw pa ang Article 1409 ng Civil Code. Anong sabi? Kabilang sa mga contracts na inexistent and void from the beginning, ang contracts whose cause, object, or purpose is contrary to what? Contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy. At under Article 1410, sabi, the action or defense for the declaration of the inexistence of a contract does not prescribe. Handaan natin yan, no? So, walang prescription. Pero may napakahalagang qualification. Huwag ninyong isipin, for example, sabihin natin, attorney, may illegal provision pala. So, wala na akong 6,000 pesos na utang. Hindi ganon. Kasi may Article 1420 din. Sabi doon, kung divisible ang contract at maaring paghiwalayin ang illegal terms sa legal terms, then the legal terms may still be enforced. Kaya posible na valid ang principal na 6,000. Legal yun eh. Pero, ang isang particular na interest or collection stipulation may separately be found void, invalid, unconscionable, or unenforceable depending on the law and evidence. Kaya nga, sinabi natin kanina, yung 20,000 per week interest is very, very questionable. So ito ang tamang principle. Ang kontrata ay may force of law. Pero ang kontrata mismo ay dapat nasa ilalim ng batas. Uulitin ko. Ang batas ay hindi sa ilalim sa kontrata. Ang kontrata ang nasa ilalim sa batas. Ngayon, punta tayo sa pinaka-sensitibong provision. Kapag hindi raw nakabayad, sabi sa loan agreement, I agree to be posted on all social media platforms. At maaring sabihin ng creditor na, attorney, pumirma siya, pumayag siyang i-post. Pero tandaan natin, consent is not a blank check. Hindi dahil pumirma ang borrower ay automatic nang pwede kitang ipahiya kahit saan. Pwede kong ilabas lahat ng personal information mo. Pwede kitang insultuhin. Pwede kitang pagbantaan. Hindi ganoon ang batas. Ang clause na yan must still operate within applicable law. Ayan, sabi natin, may provision na labag sa batas. Ay, hindi yun. Wala yun. Void yun. Yan sabi natin dito. The clause must still operate within the applicable law. Ngayon, sa loan agreement na pinala sa akin, may Data Privacy Act tayo eh. May RA 10173. May Civil Code protections involving dignity, privacy, and peaceful life. 10175, no? May laws on defamation. At depending on the actual content and manner of posting, maaari ring maging relevant ang Cybercrime Prevention Act, yung tinatawag natin na RA 10175. Okay. Yan pala. Kung independently present ang elements ng cyber libel or another offense. Okay? So, doon naman sa mga regulated lending and financing companies, mayroon ding SEC, Memorandum Circular Number 18, Series of 2019, concerning unfair debt collection practices. Pero linawin natin, hindi natin basta i-apply ang SEC regulation na yon sa ordinaryong private individual lender, kagaya ng inutangan ng ating follower. Dahil may specific entities itong nire-require or ni-regulate. Kaya kailangang tingnan kung sino ang lender at ano mismo ang ginawa.
Siguro may magsasabi, attorney, totoo naman na may utang. Anong paninira doon? Hindi ganun kasimple. Truth may be relevant to a defamation analysis. Pero totoo does not automatically mean pwede nang i-post lahat. Magkaiba ang issues ng defamation, privacy, harassment at lawful debt collection. Tanungin natin, ano ang ipinost? May personal information ba? Ano ang purpose? Necessary ba ang public disclosure? Collection ba talaga? O ang objective ay public humiliation? May kasamang insults, may threats, may false accusations. Gaano kalawak ang disclosure? Yan ang mga facts na maaring maging legally significant. Ganito lang yan. Suppose may kontrata na nagsasabing kapag hindi ako nakabayad, pumapayag akong saktan ako. Legal ba ang pananakit dahil pumirma ka? Hindi. Kung nakasulat, kapag hindi ako nakabayad, pwede mong kunin lahat ng gamit ko kahit walang legal process. Automatic bang valid dahil may signature? Hindi necessarily. Kaya hindi sapat ang pumirma ka eh. Ang tanong, pumirma nga siya, pero valid at enforceable ba ang particular stipulation? Magkaibang bagay yun. Ngayon, ito ang isa pang malaking takot ng ating follower. Attorney, wala akong trabaho. Wala akong pambayad. Makukulong ba ako? Well, anyway, hindi. Article 3, Section 20 of the 1987 Constitution provides, no person shall be imprisoned for death. Kaya ang mere inability to pay a purely civil debt by itself is not a crime. Pero huwag nating baluktutin ito. Hindi ibig sabihin na hindi ako makukulong kaya hindi ko na babayaran ang aking utang. No. The civil obligation remains. Maaring maningil ang creditor through lawful remedies. At ibang usapan kung may independent criminal act. Halimbawa, fraud or deceit na independently satisfy sa elements of estafa or another offense established by evidence. Kaya tandaan, hindi krimen ang pagiging mahirap, pero hindi rin nabubura ang lehitimong utang dahil mahirap ka. So sa aking follower na nagpadala ng tanong at yung loan agreement, ito ang payo ko. Una, huwag magtago sa creditor. Communicate in writing. Sabihin mo, ina-acknowledge ko ang legitimate principal obligation ko. Wala pa akong trabaho at hindi ko kayang bayaran ngayon ng buo. Humingi ako sa iyo ng reasonable extension or payment arrangement. Yan. Pangalawa, huwag basta tanggapin na legally enforceable ang 20% weekly na interest simply because you signed it. Seek proper legal advice regarding the computation. Pangatlo, huwag ding isipin na dahil questionable ang interest ay wala ka ng principal obligation. Pang-apat, preserve evidence. I-save ang loan agreement, messenger conversations, payment records, demands, threats kung meron. At kung i-post ka sa FB, screenshot muna bago mag-react. Capture the complete post. Account name, date and time, mga comments, shares, at URL kung available. Dahil maaring burahin ang post pagkatapos. So, evidence first, reaction later. Yan dapat ang isipin. Mga kabalaod, ito ang gusto kong iwan sa inyong lahat. Ang may utang, may obligasyong magbayad. Pero ang nagpautang, may obligasyon ding maningil sa paraang pinapayagan ng batas. Hindi dahil debtor ka, ay wala ka ng dignidad. At hindi rin dahil nagpapautang ka or creditor ka ay masama ka ng tao. Parihong may karapatan, parihong may obligasyon. At tandaan, ang apat na provisions na pinag-usapan natin. Article 1159, contracts have the force of law and must be performed in good faith. Article 1306, freedom of contracts exists, but stipulations cannot be contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy. Article 1409,
Contracts falling within the prohibited categories enumerated by law may be void from the beginning. Article 1420, where the contract is divisible, the illegal term may possibly be separated while the legal portions remain enforceable. Kaya, huwag basta sabihin pumirma ka, wala ka ng karapatan. At huwag din sabihin questionable ang interest, wala na akong utang. Parihong mali ang mga pananaw na yan. Ang tamang tanong, may legitimate debt ka? Bayaran mo. May unconscionable interest ba? Question it according to law. May questionable social media clause ba? Examine its validity and the actual manner in which it is being used. May public humiliation, threats, unlawful disclosure, or defamatory statements pa? Then preserve the evidence and determine the appropriate remedy. At itong 6,000 loan na may 20% interest every week ay may provision pang i-post kita sa social media kapag hindi ka nakabayad. So ito ang pinakamahalagang lesson natin. Ang kontrata ay may force of law, pero ang kontrata mismo ay nasa ilalim ng batas. Hindi lahat ng pinirmahan ay automatically enforceable. Hindi lahat ng paniningil ay automatically legal. Pero, hindi rin lahat ng financial hardships ay excuse para takasan ang lehitimong utang. So, be responsible borrowers. Be responsible creditors. Bayaran ang dapat bayaran. Questionin ang unconscionable. Huwag takasan ang obligasyon, pero huwag ding isoko ang inyong legal rights at dignidad. Dahil ang utang sinisingil sa paraang ayon sa batas, hindi sa pamamagitan ng public humiliation. At tandaan, ang pirma ay hindi lisensya para labagin ang batas. Ito po si Attorney Orly Vicente Montalban, defending truth, demanding accountability, securing justice. Maraming salamat.